Eto Professor 'no, same sa pagdinig po ng Senate at, dun nga po sa mga contractors, sa pagdinig ng, Blue Ribbon at sa, TRICOM ano sa House, isa sa binabanggit ano nitong, of course, pinakapopular dun sa mga contractors yung, Diskaya. Yung tila pagnanais po nila na maging, ma-qualify po ano as state witness. Para po sa inyo, maari ba, sila, Professor maging, state, witness po? Well, ayon sa uh, patakaran ng ating Department of Justice at ito ay lumabas during sa mga hearings, no, para ma ikaw ay matanggap bilang state witness mo, isa ka sa mga akusado, dapat hindi ikaw ang ah, pangunahing may sala. Dapat Mm. ikaw ang least, no? Pinakamababa o mahina siguro yung naging papel mo dun sa isang krimen. Pero kung ikaw ang halimbawa talagang mastermind, yun hindi pwede. So kung ano ka lang parang accessory, at bilang accessory dun sa krimen na yon at naggamit ka lang, yun pwedeng ano siguro pwede kang tanggapin bilang state na involved dun sa crime na yon. Pero kung ikaw ang main, no, main perpetrator or talagang ikaw ang mastermind, hindi pwede. So siguro kaya sabi dun sa hearing ng ilang mga mambabatas, no, at sinabihan yung Diskaya, yung mag-asawang Diskaya na yung kanilang pagiging state witness, kung sila ay tatanggapin na maging state witness, hindi mababatay sa kagustuhan ng pamilyang o yung mag-asawang Diskaya. Ang magdidetermine yan, yung mismong korte, kung tatanggapin sila bilang state witness. Pero kung sila ang natutukoy na talagang pinaka-mastermind dito sa naganap na karumal-dumal na krimen na ito, ginamit yung pera ng taong bayan, pinaghirapan ng mga taxpayers natin at pumunta lang sa bulsa ng ilang tao, kung sila ang mastermind doon, yun, hindi sila pwede talaga. At ang korte, hindi sila ang magdedetermine. Ang magdedetermine kung sila ay tatanggapin bilang state witnesses ay yung korte na maghuhusga sa kanila. Mm. In Okey. fact, ang sinasabing posibleng maging charge sa kanila o yung mga ano rito involved dito ay plunder, no? Plunder. Kasi yung plunder ayon sa ating batas ngayon ay itinuturing ng isang heinous crime, no? Ito yung pinaka malalang krimen na non-bailable, no? Hindi so habang ikaw ay tinatrial, hindi ka pwedeng mag-bail. Ito ay sa ating kasalukuyang sistemang kriminal ay yung life imprisonment kasi wala naman tayong death penalty. Pero Mm. life imprisonment ang maximum penalty ng plunder na ayon sa ating mga batas ay yung dinidefine nilang plunder yung kapag ikaw ay nagwaldas ng pera ng mamamayan o taxpayers money to the amount of 50 million and above, 50 million plus pesos, no? Yun ay dinidefine bilang plunder. Mm.